Sa Pilipinas, madali tayong mapikon. Sa trabaho, sa pamilya, sa internet, sa kalsada. Isang tingin lang, isang salita lang, isang comment lang, umiinit agad ang ulo mo. Minsan, hindi pa nagsisimula ang araw, pagod ka na. Hindi dahil mabigat ang ginawa mo, kundi dahil mabigat ang dala mo. Kaya ang tanong, paano ka mabubuhay dito nang hindi ka palaging galit? Unang dapat mong tanggapin, kapag may sumingit sa'yo, kapag may bastos, kapag may walang modo, madalas hindi ikaw ang dahilan. May pinagdadaanan siya, may hinahabol siya, may inuuwi ang problema, at nadadamay ka lang. Hindi lahat ng kilos ng tao ay mensahe para sa'yo. At kapag lumiit ang personalan, lumiliit ang galit. Kapag sinabi ng isip mo, ginawa niya to para bastusin ako, syempre magagalit ka. Pero kapag sinabi mo, pagod lang to, iba ang mararamdaman mo. May choice ka sa kwento na ikukwento mo sa sarili mo. May mga bagay na pwede mong sagutin, pwede mong palampasin. At hindi lahat ng tahimik ay talo. Minsan, wala ka lang kailangang patunayan. Hindi lahat ng issue deserve ng oras mo. Hindi lahat ng ingay kailangan mong sabayan. Ang mga bagay na di mo pinatulan, hindi ka rin ito kakainin. Bago ka pumatol, itanong mo muna to. Pag pinatulan ko ba to, may gaganda sa buhay ko? May utang bang mababayaran? May sugat bang gagaling? Kadalasan, wala. At kung wala, bakit mo pa dadalhin? Hindi lahat ng laban kailangan salihan. Oo, lahat may pinagdadaanan. Pero hindi ibig sabihin nun, ikaw ang sasalo. Pwede kang maging maunawain nang hindi ka nasasaktan. Pwede kang umintindi nang hindi ka nadudurog. Empathy is not absorption. Hindi mo kailangang akuin ang bigat ng mundo. Kung araw-araw kang iritado, nagiging default mode siya. Hindi ka na naghihintay ng dahilan, automatic na. Parang reflex, parang muscle. At tulad ng muscle, pwedeng sanayin. Ang kalmado, hindi regalo. Practice lang. Hindi mo kontrol ang isip ng tao, opinyon ng iba, sistema, traffic. Pero kontrol mo, reaksyon mo, salita mo, kung dadalhin mo ba hanggang gabi ang nangyari kaninang umaga, at kapag doon ka nag-focus, doon nagsisimula ang katahimikan. Hindi lahat ng usapan kailangan ikaw ang tama. Hindi lahat ng pagtatalo kailangang may winner. Minsan ang panalo ay hindi ka nadamay, hindi ka napagod, hindi ka naubos. Tuwing nagagalit ka, may binabayaran ka. Oras, enerhiya, pansin, tanong, sino ang kumita? At kung hindi ikaw, baka oras na para umatras. Sa mundong maingay, ang hindi sumasabog ay may lamang. Hindi ka madaling manipulahin, hindi ka madaling paikutin, hindi ka madaling kontrolin. At yun ang tunay na lakas. Hindi yabang, hindi sigaw, katahimikan. Hindi ka magiging kalmado dahil tumahimik ang mundo. Magiging kalmado ka kapag natutunan mong huwag sabayan ang gulo. Hindi mo kailangan manalo palagi. Kailangan mong umuwi ng buo. Ang taong hindi madaling mapikon, ang siyang tunay na nakakaakon.